Mama? Bakit, Mai? May problema ba? Ay, kuyang driver, paakyat na lang po sa taas ng mga gamit. Salamat po. Bakit ang dilim po sa loob ng bahay nila? Nakakatakot. Sa may-ari yan ng bahay na inupahan natin. Yung ibaba. Doon tayo sa itaas titira. Mama, may mumu po doon. Ha? Nakakatakot. Uwi na po tayo sa atin. Mai, dito na tayo titira. Pero ayoko po dito. May mumu sa bahay nila. Nakakatakot. Ano ka ba? Wala namang... Ano yun? Parang may nakita akong kulay pulang mata. Mama? Ha? Bakit? Bakit po ganyan sila makatingin sa atin? Ang weird po ng mga tao dito. Ang sama ng tingin. Tapos nagbubulungan pa. Pakaguni-guni ko lang yun. Huwag mo na lang pansinin, Mai. Nako, ganyan lang talaga sila. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ang cute mo naman. Mai po. Mai. Siya nga pala si Mang Loy, Mai. Siya ang may-ari ng bahay. Diyan po kayo nakatira? Bakit po ang dilim ng bahay niyo? Mai, huwag kang ang ganyan. Nakakahiya. Ay, pasensya na ho kayo sa bata, ha? Ayos lang. Napaka-cute na bata. Ang cute din ang pangalan mo. Kasing cute mo. Ang lusog mo rin. Mukha ring masarap. Ho? Ha? Wala. Tulungan ko na kayo mag-akit ng gamit niyo sa taas. Sige ho. Salamat ho. Cute ng anak mo. Mama, si Papa oh, nasa bintana. Papa! Mama, akyat na ako sa taas ha. Dahan-dahan, Mai. Mag-iingat ka. Kayo ba ang bagong lipat sa bahay na yan? Ay, kabayong bundat! Ay, nakakagulat naman po kayo. Oho, gano'n na nga po. Taga rito rin ho ba kayo? Ay, alam mo ba, walang umuupa na nagtatagal dyan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko alam kung ano meron sa bahay na yan pero lahat ng tumira dyan hindi nagtatagal. Ang nakakapagtaka pa, wala naman kaming nakikitang umaalis. Tapos, magugulat na lang kami, may bagong lipat na naman. Ho? Saglit na natigilan ng matanda at napamaang sa pintuan paakyat kung saan naroon si Mang Loy. At nakatingin ang diretso sa matanda at hindi mabasa ang mukha nito. Sa sandaling yun, para bang biglang lumamig ang paligid sa pakiramdam ni Lani. Kailangan ko na palang umalis, pasensya na. Pero, mag-iingat kayo. Sandali lang po! Naiakyat na namin lahat ng mga gamit ko. Salamat po, Mang Loy. Ano kayang ibig niyong sabihin? Bakit naman kami mag-iingat? Ew! Mai! Huwag kang akyat baba sa hagdan, ha? Baka madulas ka dyan. Naku, ikaw talagang bata ka. Salamat ho ulit, Mang Loy, ha, sa tulong niyo. Wala yun. Sige na, maiwan na kita. Ano ba ang nangyayari kay Mai? Napuntahan nga. Baka kung ano na ang binubuting-ting ng batang yun. Ew! Nakakadiri! Mai! Ano bang iniiw-iw-iw mo dyan, ha? Tignan mo yung inidoro, Mama, oh. Bakit ganyan? Ang itim. Lilinisin lang yan. Mawawala rin yan. Ayokong magpupo dyan, Mama. Kadiri. O siya, dun ka muna sa kwarto, ha? Magpalit ka na rin ng damit. Pawis na pawis ka na, oh. Okay po. Oo nga pala, wala kayong sariling tubig dito. Pero huwag kayong mag-alala. Mag-iigibang ko kayo tuwing umaga. May dumarating namang truck ng tubig. Ako na ang bahala.
Nakakahiya naman ho sa inyo. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ginagawa ko naman yan sa lahat ng naging tenant ko eh. Yung mga naging tenant nyo ho pala, asa na ho sila ngayon? Lumipat na. Hindi ba obvious? Bakit mo pala naitanong? Wala naman ho. Ang bobo naman ang tanong ko. Ano yon? Wala ho. Hindi naman ho ba magulo rito sa inyo? Medyo kakaiba kasi makatingin yung mga kapitbahay eh. Ganyan lang talaga sila. Huwag mo nang pansinin ng mga chismosang yan. Mababait naman yung mga yan eh. Ganyan lang talaga sila. Sige ho. Sige. Pag may kailangan kayo, nandun lang ako sa tindahan ko. Huwag kayong mahiya magsabi, ha? Sige ho. Salamat. Bakit? Anong problema? Ano kasi, parang... May sinabi yung isang matanda kanina. Medyo weird lang kasi. Tapos... Napansin mo ba yung bahay nila Mang Loy sa baba? Ang weird eh. Walang pinto yung pintuan. Diretso lang. Tapos ang dilim sa loob, kahit tirik pa yung araw. Ha? Baka dahil nasa baba sila. Baka nasa loob pa yung pinto nila. Baka hallway lang yung nakikita mo. Ano bang problema ron? Kanya-kanya talaga tayo ng type ng design ng bahay. Saka ano ba yung sinabi na matanda sa'yo kanina? Nakita ko kasi na may lumapit sa'yong matanda eh. Lahat daw ng tumira dito, hindi nagtatagal. Bukod dun, may sinabi pa siyang mas weird pa. Weird? Ano naman yun? Tapos, alam mo ba? Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero parang may nakita akong kulay pulang mata sa loob ng bahay nila Mang Loy. Baka nga guni-guni mo lang. Alam mo, pagod ka lang. Hindi. May nakita talaga ako. Saka ang weird talaga nung sinabi nung matanda. Ano ba kasi yung eksaktong sinabi ng matanda? Yun nga. Ano nga yun? Puro ka naman ano yun eh. Aba, ano sasabihin ko? Bitin ka naman magkwento. Ay, ewan ko sa'yo. Hoy, sandali! Ay, kasalanan ko na naman. Pero, hindi kaya? Nagkamali lang ako ng rinig? Napaka-imposible naman kasi nun na may mga umupa dito pero bigla na lang nawala. Na para bang nilamon lang sila ng bahay at puff, wala na. Ay, imposible talaga. Tsaka, baka nga guni-guni ko lang yung nakita ko. Ay, ewan. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Baka pagod ka lang. Huwag mo nang isipin yun. Malaki tong nalipatan natin pero wala man lang division. Para lang siyang malaking kwarto. Mas okay siguro kung gumawa ka ng parang altar dito. Pagpapatungan ko nung langis na bigay ni Papa. Oo, sige. Gagawa ako. Saka nga pala, kailangan ko rin ng muriatic acid. Grabe, napakadumi ng CR sa baba. Oh, bakit? Yung likod ng drywall na yon, karugtong yon ng bahay nila, no? Siguro. Bakit? Ang dami kasing bakas ng pinakuan. Baka masilipan lang tayo. Uy, anong gagawin mo? Di sisilipin ko. Mas mabuti nang makasiguro. O ano? May nakita ka? Meron. Ano? Dilim. Nagtatanong ako ng maayos eh. Seryoso nga. Madilim. Pero para siyang maliit na kwarto. Baka bodega o attic nila yun. Ewan. Huwag mo na ngang intindihin yan. Ang mas maganda pa, bilhin at gawin mo na yung inutos ko sa'yo. Ha? Sandali. Ba't ba napakainit ng ulo nun? Sungit? May regla ba yun? Hoy! Narinig ko yon! Gawin mo na yung inutos ko! Oo na! Pagkalipas ng ilang oras ng pag-aayos at pagliligpit ng gamit, unti-unting bumalot ang katahimikan sa buong bahay. Madilim na sa labas, ngunit tila mas madilim pa ang loob.
nagpapahinga na sila ng Mama, hindi ako makatulog. Bakit, Mayi? Naiinitan ka ba? Hindi po. Para po kasing may nakatingin galing dun sa dingding. Ha? Wala naman ah. Baka guni-guni mo lang yun, Mayi. Sige na, tulog ka na ulit. Nandito lang si Mama, ha? Ano yun? Bakit? Ano bang problema? Itong anak mo. Para daw may nakatingin sa kanya mula sa dingding. Ha? Wala yun. Guni-guni mo lang yun, anak. Matulog na tayo. Sige po. Ang kulit mo. Tulog na, ha? Opo. Dino! Dino! Bakit? Hindi ako makatulog. Ha? Bakit? Hindi ko alam. Para kasing... Ano ba yun? Antok na antok kasi ako eh. Tulog na tayo. Di nga ako makatulog eh. Ha? Bakit nga? Ewan ko sa'yo. Ano ba kasi yun? Hindi ako makatulog. Tapos ikaw, ang sarap-sarap lang ng tulog mo dyan. Eh, natural. Napagod ako eh. Ang dami ko kayang ginawa. Ah, nagre-reklamo ka, ha? Nagre-reklamo ka, ha? Aray, ano ba? Magigising ang tulog. Ay, tungkol ba to dun sa sinabi sa'yo na matandang nakausap mo? Hindi ka ba nawiwirduhan sa lugar na to? Nawiwirduhan? Yung kakaibang tingin ng mga kapitbahay natin kanina. Ano ka ba? Normal lang namang pagtinginan tayo. Bagong lipat tayo eh. Kahit nga si Mayi na 6 na taong gulang pa lang napansin yun. Tapos ikaw, hindi mo man lang napansin. Ay nako, wala ka talagang kwenta. Ano na naman ang kasalanan ko? Wala. Matulog ka na nga. Ay, ano ba kasing problema? Sabihin mo kasi sa akin para alam ko. Abay, hindi naman ako manghuhula. Paano ko malalaman kung ano tumatakbo dyan sa isip mo? Wala. Kilala kita no, yang wala mo, meron talaga. Nga pala, linggo na bukas. Pagka Lunes, kami na lang ni Mayi ang may iwan dito kasi lingguhan lang ang uwi mo. Kaya gusto ko, tapalan mo yung mga butas sa dingding. Saka ayusin mo rin yung bintana. Medyo awang na kasi. Masyado pa namang malaki yan. Baka mamaya bigla kaming loobin dito. Kami lang ng anak mo. Hiniiba mo na naman ang usapan eh, Lani. Basta gawin mo na lang ang sinabi ko. Ano yun? Naririnig mo yun? Ang alin? Parang galing sa baba. Parang may nagtatagtad ng buto. Sa ganitong oras? Saka, naaamoy mo ba? Parang malansa. Ang laksan ng amoy. Nagtatadtad? Malansa? Oo nga no. Anong oras na ba? Sandali, titingnan ko sa cellphone. Ay, 11:11 na pala ng gabi. Baka ngayon pa lang sila nagluluto. Hayaan mo na sila. Matulog na tayo. Magluluto? 11:11 ng gabi? Saka grabe naman yung amoy. Bulok na baboy ba ang niluluto nila? Aba malay natin, di ba? Saka sige na, tulog na tayo. Antok na talaga ako ha? Sa kabila ng mga kakaibang napansin nila noong gabing yun, naging maayos naman ang mga sumunod na gabi. Sa katagalan, ay nasanay na rin sina Lani at Mayi sa tunog na parabang may nagtatadtad tuwing 11:00 ng gabi. Hanggang sa... Dino, gawin mo na nga yung inutos ko.
tapalan mo na yung mga butas sa dingding. Nung nakaraang linggo ko pa yan inuutos hindi mo pa rin nagagawa. Sandali lang, tinatapos ko pa tong altar natin. Hindi pa pala tapos yan. Hindi pa. Natapos ko na to kaso hindi matibay kaya inulit ko. Ito ngang langis na pinatong natin dito, muntik nang mabasag. Nalaglag kasi. Nako, ingatan mo yan Wala na tayong ibang ganyan. Yung buntot ng pagi pala, saan mo nilagay? Hinahanap ko yun nung nakaraang araw hindi ko mahanap. Doon sa taas ng bintana. Teka, parang laki ng eye bags mo Natutulog ka pa ba? O baka naman, namimiss mo lang ako kaya hindi ka makatulog. Hoy, magtigil ka nga dyan Ayos lang, mag-asawa naman tayo Aminin mo na. Namiss mo rin ako, Hindi nga kasi. Asus? Ano nga kasi? Bakit nga? Paano? Parati akong naaaalimpungatan tuwing magtatadad sila ng kung ano-ano tuwing alas 11. Tapos, matatapos sila mga alauna na. Adi wala na. Wala na yung antok ko nun. Nagtatadtad? Oo kaya. Kung bakit ba naman kasi tuwing alas 11 sila ng gabi laging nagluluto Ibig mo sabihin, nasundan pa ng ilang ulit yung narinig natin nung unang gabi natin dito? Oo. At hindi lang basta nasundan. Gabi-gabi pa. Alam mo yung parang laging fiesta sa kanila tuwing gabi? Ang daming tinatadtad, ang daming niluluto, ang tagal matapos. Kinausap mo na ba si Mang Loy tungkol dito? Hindi pa nga Lani! Speaking of the devil. Babain ko lang. Bakit ho? Naigiban ko na itong mga timba nyo. Sige ho. Salamat ho, Mang Loy. May problema ho ba? Ha? Wala. Parang bigla na lang nanikip ang dibdib ko May niluluto ka ba? Wala ho. May kakaibang amoy kasi Saka parang ang init bigla, no? Ho? Baka yung muriatic acid na nilagay ko sa CR ang naaamoy nyo. Ha? Baka nga. Sige. Alis na ako, ha? Sige ho. Wala namang amoy. Saka ang lamig nga ng simoy ng hangin Paanong mainit? Lani, halika rito sandali sa taas. Bakit? Ano yun? Tignan mo tong langis. Kumukulo. Di ba, kumukulo lang yan pag may aswang? Hayaan mo na nga. Kapag pinansin pa natin, baka matakot lang tayo. Asan pala si Mayi? Inutusan kong bumili ng tuyo dyan ka na Mang Loy, sa baba. Ano? Bakit mo naman hinayaang lumabas mag-isa yung bata? Alam mo namang madaling makaagaw ng pansin si Mayi Paano kung pagka-interesan siya? Nandyan lang naman sa babae, kina Mang Loy. Kahit na! Mama! Pa! Ito na po yung tuyo. Mama, binigyan ako ng candy ni Mang Loy. Pinapasok niya rin ako sa bahay nila, Mama. Marami daw pagkain dun. Nakita mo na, Dino? Ay, naku. Ha? Sa susunod, Mayi, huwag kang basta-basta tatanggap ng pagkain mula sa iba, ha? Kahit si Mang Loy pa yan. At huwag mo munang kainin yan. Hindi ka pa kumakain ng kanin. Opo, Ma. Akin na muna yan. Ito na po. Pagkatapos ko pong kumain ng kanin, Mama, kakainin ko na to, ha? Oo. Tsaka, huwag ka talagang papasok sa bahay nila o sa bahay ng kahit sino, ha? Hindi pa rin natin sila lubos na kilala. Naiintindihan mo? Bakit po, Mama? Dino. Ha? Oo, Mayi. Kahit sabihin pang maraming pagkain, huwag kang sasama. Baka mamaya masamang tao pala o aswang. Naiintindihan mo? Aswang? Aswang ba sila, Mang Loy, Papa? Mama? Hindi naman sa ganon. Hindi pa kasi natin sila ganon katagal na kilala. Diba? Diba, Papa? Oo, tama ang mama mo, Mayi. Tsaka pala, Mama, Papa,
Nakakatakot po sa loob ng bahay nila. Madilim, kaya hindi po talaga ako papasok. May mumu po doon eh. Mumu? Opo, may lalaki pa doon sa loob. Nakakatakot siya. Sabi sa'yo, Dino may kakaiba talaga dito. Aray, huwag ka naman mamalo. Masakit eh. Isa pa, sadyang malikot lang talaga ang isip ng mga bata. Kaya kung ano-ano ang nakikita. Pero paano nga kung aswang sila? Ha? Bakit biglang nainitan kanina si Mangloy? Kahit malamig naman talaga. Alam mong totoong epektibo ang langis na binigay ni Papa. Ilang beses na natin yung nagamit noon, hindi ba? Saka alam mo rin na aswangin ang anak natin nung pinagbubuntis ko pa siya hanggang ngayon. Hindi naman siguro. Ay nako, puro ka naman hindi naman siguro. Nakalimutan mo na ba yung nangyari noon? Yung sinabi ko sa'yo na aswang yung manggagamot, pero ang sabi mo, hindi naman siguro. Kung walang habak si Mayi noon, baka nakuha na siya ng aswang na yon. Mahi, maglaro ka muna dun sa kwarto ha. Sige po. Nasa Maynila naman tayo. Wala nang aswang dito, no? Hoy, hindi mo sigurado yon. Anong gusto mo? Lumipat ulit tayo? Kalilipat lang natin dito. Hindi naman sa ganun. Ano nga? Gusto mo bang kausapin ko si Mangloy at tanungin kung aswang ba sila? Dino, wag kang nagbibiro. Seryoso ako Kasi paano kung... Kaya walang nakikitang umalis na tenant dito dahil ginawa na lang nilang hapunan. Paano kung ganun din ang mangyari sa atin? Lani, malabong mangyari yun. Isa pa, may langis tayo. Tsaka may buntot pagi. Hindi gaya ng ibang tenant. Mas may alam tayo. Mas may laban tayo sa kanila. At tsaka, hindi mo alam kung gaano kahirap humanap na malilipatang mura sa Maynila. At paano kung mali ka? Tama ka naman. Ay, pero paano kung tama nga ako? Dino, kaming dalawa lang ng anak mo ang maiiwan dito ng 6 na araw. Lingguhan pa ang uwi mo. Mas maganda sana kung may makakasama kami rito. Wala yan. Magdasal lang tayo. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Sana nga. Ay, nga pala. Hindi ko pa magagawa yung dingding kasi wala pa rito yung mga gamit ko. Nasa barracks. Naiwan. Bakit mo kasi iniwan? Nung nakaraang linggo ko pa yan inutos sa'yo Nakalimutan ko Pasensya na. Hayaan mo, sa susunod na linggo ko na lang aayusin yan. Mama, nagugutom na po ako. O sige anak, magluluto na ako. Mabilis na lumipas ang oras. Hanggang sa muling sumapit ang gabi. Naroon na naman ang kakaibang ingay mula sa ibaba. Na para bang may nagtatadtad ng malalaking buto. Tino, ayun na naman. Nagtatagtag na naman sila. Tsaka yung amoy. Ang baho. Hoy, teka. Anong gagawin mo? Bakit mo pinatay yung kandila? Sisilipin ko sila. Bakit? Anong iniisip mo, ha? Ha? Wala Ano bang sinasabi mo dyan? Gawa lang naman sa tabla tong sahig natin, kaya sisilipin ko. Sinubukan ko na yan. Wala akong makita. Madilim. Wait lang, parang may naaaninag ako. Ano? Ang lalaki naman yata ng mga tinatadtad nila. Bakit? Shit! Hindi ko alam kung nakita ko pero bigla kasi siyang tumingin sa direksyon ko. Sino? Si Mangloy? Hindi. Yung asawa niya. At saka, may anak ba sila? Oo. Yata. Hindi ko pa kasi nakikitang lumabas Yung asawa lang niya at si Mangloy lang yung madalas kong nakikitang nagbabantay ng tindahan. Si Mangloy lang talaga ang nakikihalubilo sa iba. Bakit? Parang 5 silang nakita ko May 3 lalaki. Sigurado ka ba dyan? Oo! Mama! Mama! Mayi! Nananaginip ka anak, gising!
Mama! Oh, bakit? Anong problema? May mumu, Mama! Mama, may mumu! Panaginip lang yun, May. Tulog ka na uli. Nandito lang kami ng mama mo. Mama, natatakot po ako. Tahan na, Mai. Nandito lang kami, ha? Mama, may mumu. Sindihan mo nga yung kandila, Dino. Ayan, wala nang mumu. Tulog ka na uli, ha? Shh. Bakit? Huminto yung pagtatadtad. Pero parang mas lalong bumaho yung amoy. Dino, bigla akong kinilabutan. Parang biglang lumamig dito sa loob ng bahay. Shh! Matulog na tayo. Huwag mo na lang pansinin yan. Normal lang naman siguro na may amoy. Baka baboy lang yun, di ba? Nakakatulog pa ba ako pagkatapos nun? Tsaka, hindi pa masyado silang tahimik? Parang sinasadya nila yung tunog lang ng tinatadtad na parang mga buto ang maririnig natin. Lani, huwag mo nang lalong takutin ang sarili mo. Masisisi mo ba ako? Oh, saan ka pupunta? Kukunin ko yung buntot, Pagi. Matulog na tayo. Tino, gising ka pa? Oo, hindi ka rin ba makatulog? Hindi rin eh. Anong iniisip mo? Tingnan mo yung mga butas na tinapalan sa dingding. Bakit? Anong meron? Napansin ko lang, parang ilang beses nila yung binaklas at pinako ulit. Gamit na kahoy lang siguro ang ginamit nila. Tahimik na sila. Tapos na sigurong magluto. Natulog na tayo. Maaga ka pa bukas. Lani, O bakit? parang hindi naman sila nagluluto. Anong ibig mong sabihin? Wala naman tayong naririnig na kumukulong tubig o tunog ng mantika. At saka di ba dapat maaamoy natin yung sibuyas at bawang? Akala ko ba wag nang takutin ang sarili? Ay, sige, tumigil na tayo sa usapang ito. Papatayin ko na ba tong kandila? Wag. Hayaan mo lang na nakasindi. Ay, sige. Dala na rin ang pagod sa buong maghapon na nagawa rin nilang makatulog. Kinabukasan, maagang naalimpungatan sila ni dahil sa mga kaluskos. Dino. Shh! Huwag ka maingay. Bakit? Ano yun? Anong oras na ba ha? Naririnig mo yun? Parang may pusang tumalon sa bubong. Pero parang masyadong malaking pusa yun. Hoy, anong gagawin mo? Huwag mong buksan yung bintana. Baka bigla yung tumalon dyan. Sisilipin ko lang. Sigurado ko, hindi talaga pusa yun eh. Baka mamaya pumasok pa yun dito eh. Dino! Ay, pusa lang pala. Isara mo na nga yan! Teka, pero parang hindi naman ganun ang miyaw ng pusa. Kaalas 4 na pala ng umaga. Kumilos ka na. Malilate ka na sa trabaho. Iidlip pa ako saglit. Anong iidlip saglit? Anong oras na oh? Abagal ka pa naman kumilos. Lalo na ang maligo. Kaya bilisan mo na. Saglit lang. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos eh. Eh di wag ka na lang kayang pumasok. Pwede naman. Ano? Eto na nga. Sabi ko nga, maliligo na. Oh, matutulog ka uli? Oo. Inaantok pa ako eh. Hindi mo ko ipagluluto? Inuutusan mo ako ha? Hindi. Sabi ko nga, tulog ka na ulit. Teka, bakit parang lugi ako ron? Kung gusto mo ng almusal, makisuyo ka na lang kay Mang Loy. Baka may extra tinaddad pa sila riyan. Ganda yata ng gising mo at nagawa mo pang magbiro. Eh kung bilisan mo na kasi dyan, ha? Puro kakuda. Nawala na tuloy antok ko. Eto na po. Nga pala, may ulam pa dun sa Tupperware ha. Kumuha ka na lang ng pang-ulam mo. Huwag mong uubusin ha.
tirhan mo si Mai. Tapos, bumili ka na lang sa kantin yun ng kakainin mo ron. Tupperware, ulam, tiran si Mai. Sige, Tapos wag mong iiwan yung tuwalya sa sahig ha. Isampay mo naman. Hindi yung para kang may katulong. oo na, isasampay na. Tsaka wag mong gamitin yung koji kung sabon sa banyo. Para yan sa mukha ko eh. Gamitin mo yung putol na sabon dyan. Putol? Putol na sabon? Teka Lani, ano pang isasabong ko sa katawan ko nito? Mas malaki pa yung hinliliit ko sa putol na sabon na to eh. Bahala ka kung gusto mo. Bukas na yata sila Mang Loy. Bumili ka na lang doon. Lani naman. Sabi mo, di ba? Wala yan. Tiwala lang. Oh, tiwala lang. Sabong panlaban na lang gagamitin ko. Nakatulog pala ako. Anong oras na? Dino, 5:40 pa lang ng umaga. anong 5:40 pa lang? 6:00 ang pasok mo? Yung pamasahe ko. Anong pamasahe mo? Binigyan na kita, di ba? Diyos ko ka naman, Dino. Daig mo pa ang batang kailangang asikasuhin. Umalis ka na nga. Ito na, magsasapatos na. Bilisan mo. Ito na, tapos na. O sige, ingat ka ha. Sandali, ihahatid na kita sa ibaba. Mukhang late na naman ang asawa mo ah. Oho. Sakupad ba naman kumilos eh? Di, kayo na lamang ulit dyan ni Mai. Ho? Oho. Bakit niyo ho naitanong? Di ba may trabaho ka rin? Pag-aalis ka, iwan mo na lang sa akin ang anak mo. Nako, ayos lang ho. Sa bahay lang naman ako ngayon eh. Tatawagan lang naman ho ako kapag may pasok ako. Sayang naman. Sayang ang oras. Sanay na rin si Mai sa ibang tao, hindi ba? Pwede mo naman siyang iwan saglit kung sakali. Oho. Pero ayoko pa rin pong iniiwan siyang mag-isa eh. Tsaka hindi rin ho siya komportable sa ibang tao. Komportable naman siya sa akin ah. Kahapon nga ang daldal niya eh. Tawa pa yun ang tawa. Napaka-cute na bata. Ang taba at ang puti. Porya buyag ho. Masayahin naman ho talaga yan si Mai. Pero hindi ho kasi ako komportable pag wala siya sa tabi ko. Mas kampante ako kung nasa paningin ko siya. Ganyan talaga kapag panganay. Sobrang protective natin. Pero malaki na yang si Mai. Kailangan na rin niyang masanay. Kailan niyo pala balak sundan si Mai? Hindi pa ho namin iniisip yan eh. Sa bagay, si Mai pa lang sapat na eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman. Pero kung sakali lang ha, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Oo. Salamat ho, Mang Loy. Pasok na ho ako sa loob Sige. Bakit parang minamadali niya akong mawalay sa anak ko? At anong ibig sabihin ng sayang ang oras? Mama? Oh, Mai. Gising ka na? Ang aga mo namang nagising. Saan mo ako tatalhin? Bakit mo ako hinihila? Mama, tignan mo. Ha? Bakit? Anong meron sa dingding? May mumu, Mama. May mumu. Wala naman Ganun pa rin ang nakikita ko. Madilim. Mai, wala naman eh. Nakita ko po. Nakasilip siya dito, Mama. Kulay pula ang mata niya. Baka nananaginip ka lang, ha? Mai, gutom ka na ba? Sandali, ipaghahain kita ng pagkain. Natapon yung langis? Pero hindi naman natumba. Masikip rin ang pagkakatakip. Hindi kaya umapaw? Kumulong ang langis? Pero nangyayari lang yun kapag may aswang. Hindi.
Baka natapon lang. O baka tubig lang to. Hindi to tubig eh. Langis talaga to. Mama, Ha? san po si Papa? Pumasok na siya sa trabaho. Kain na tayo para maligo ka na. Halika na anak, paliliguan na kita. Bumaba na tayo. Mama, bakit hindi ko po pwedeng alisin tong habak? Dahil proteksyon mo yan. Protection saan, Mama? Sa mumu po na nasa dingding? Oo, at sa lahat ng masasama. Para hindi ka nilalapitan. Oh, pasok na sa banyo ha? Medyo ibukas na lang natin ang pinto para maluwag tayo. Taas mo yung kamay mo, sabunan natin yung kilikili mo. Nakakakiliti, Mama. Huwag kang masyadong malikot, mababasa ako. Ay, naliligo pala si Mai. Ay, kayo ho pala, Mang Loy. Ang puti-puti naman talaga niyang si Mai. Pora buyag ho. Ano ka ba? Wala naman akong usog eh. Habak ba yung nasa bewang niya? Oho. Mama, oh, bubbles. Mai, mababasa ako. Kahit na nakatuon ang buong atensyon ni Lani sa anak na si Mai, ramdam pa rin niya ang kakaibang tingin ni Mang Loy sa bata. Kaya naman mas binilisan niya ang pagpapaligo sa anak. Agad itong tinuwalyahan at inakyat sa taas. Mai! Huwag kang tumakbo! Baka madulas ka! Ayoko po magpunas. Pasaway ka talaga ha! Halika na rito, bilis! Bakit? May mumu. Ha? Sa dingding na naman? Nandito na ako. Oh, Dino! Ang aga mo naman yata. Bakit ka umuwi? May nagkataong walang masyadong trabaho ngayon. Hindi kami lahat pinapasok. Paano yan? Di wala kang sasahurin. Wala tayong kakainin. Ano magagawa natin? Ganun talaga. At saka, hindi naman natin hawak yun. Alam mo namang sakto lang tayo eh. Wala tayong ipon, Dino. Paano kung ganito ulit sa susunod? Ay, alam ko. Pero anong gusto mong gawin ko? Piliting pumasok kahit wala namang gagawin. Wala rin akong kita dun. Pero may anak tayong pinapakain. Hindi pwedeng wala tayong magagawa tuwing nauuwi ka ng maaga. Hindi ko namang ginusto to. Kung may mas magandang trabaho dyan, di sana kinuha ko na. Hindi ko sinabing ikaw ang may kasalanan. Nai-stress lang ako, okay? Hindi pa kasi ako sanay sa lugar na to eh. Tapos, bigla kang nawala ng trabaho. Akala ko buong linggo ka na ron. Akala ko rin eh. Pero ayun nga, pinauwi. Ay, teka. Ano bang nangyari kay Mai? Bakit parang nakakita ng multo yan? Ay, oo nga pala. Kaninang umaga, pagkaalis mo, itong langis sa altar, parang natapon. Pero nakatayo lang naman yung bote. Tsaka nakasara ng mahigpit ang takip. Oh, anong problema dun? Anong problema dun? Ibig sabihin, may aswang nga. Diba? Hindi naman niya naapaw ng kusa. Tsaka itong anak mo si Mai. Kanina pa siya naaabutan kung nakaharap dyan sa dingding. May nakita raw siyang pulang matang nakasilip. Tapos, bigla na lang tumakbo papalapit sa akin. Sabay sigaw ng may mumu. Seryoso ba yan? Mukha ba akong nagbibiro Dino? Ha? Hindi naman sa ganun. Pero kasi... Ay, hindi ko na alam. Sa ngayon, wala akong trabaho dahil pending pa rin. Kahit gustuhin kong lumipat para sa ikatatahimik natin, wala tayong ibang pagpipilian. At saka, kung totoo ngang aswang sila, wala pa naman silang ginagawa sa atin eh. Ano? Kung ganon, aantayin mo pa talagang may gawin sila, ha?
Suksukan na lang muna natin ng papel yung mga butas ng dingding. Hindi ko nadala yung mga gamit eh. Hindi na kami pinapasok sa barracks. Bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mo. Lani, hindi mo ba pinunasan tong altar? Ha? Pinunasan ko na yun ah. Basa na naman. Oo eh. Yun na nga bang sinasabi ko eh. Ay, subukan lang nila. Mahahataw ko talaga sila ng buntot pagi. Kagaya ng napagkasunduan nila, tinapalan nga nila ng papel isa-isa ang mga butas sa dingding. Sa una, wala pa namang kakaibang nangyayari. Ngunit paglipas ng ilang linggo, mas lalong dumami ang mga bagay na hindi may paliwanag. Mayi, tinusok mo ba yung papel na sinuksok ko rito sa mga butas? Hindi po. Eh ba't wala na naman? Dino! Dino! Ikaw ba ang nagtanggal? Ano ko, bata? Bakit ko na maaalisin? Eh kung ganon, sinong nagalis? Alangan namang ako. Lani, shh! Bakit? Parang may tao sa kabila. Pakinggan mo. May mga yabag, di ba? Oo nga, Hoy, anong gagawin mo? sisilipin ko. Wag! Shh! Bakit? May tao? Sino ka? Bakit mo kami sinisilip? Oo, naabutan ko mismo. Yung mata niya nakasilip. Lalaki. At saka, meron silang altar. May Santo Niño, tapos may nakasinding Christmas lights. Kaya naaninag ko talaga ang mukha niya, pero hindi buo. Sa susunod na sumilip ka, tutusukin ko ng tingting yung mata mo. Namboboso ka ba, ha? Tino, iba na tong kutob ko. Parang binabantayan tayo. Tsaka, napapansin mo ba? Tuwing gabi, hindi na lang tayo basta nakakarinig ng pagtatadtad. May amoy na rin ng nasusunog na buhok. Hindi naman tayo pwedeng lumipat, Lani. Wala pa rin akong pasok hanggang ngayon. Sandali. Asan si Mayi? Nandito lang siya kanina. Hindi kaya lumabas? Mayi! Mayi! Hindi naman ako kahit sino, Lak. Sige na, marami pang candy doon. Bibigyan kita. Ayoko po. Sabi ni Mama, wag daw po akong sasama kahit kanino eh. Ayoko po. Masakit po sa ipin ng candy. Sige na, aray. Mayi! Mama! Umakyat ka na sa taas. Tino, iakyat mo na siya sa taas. Tara sa taas, May. Binibiro ko lang yung anak mo. Ano ho palang nangyari sa braso nyo? May rashes ho kayo? Oo, allergic. Huwag mo nang pansinin to. Nga pala, simula ngayon, kayo na mag-iigib ng tubig niyo tuwing umaga. Nandiyan naman ang asawa mo, di ba? Oho. Nga pala, Mang Loy, pansamantala kasing nawala ng trabaho si Dino. Gagamitin na lang po muna namin yung advance namin sa inyo. Ayos lang ho ba yun? Ibig sabihin, matatagalan pa ang asawa mo rito? Ho? Oho. Bahay niya rin naman ito, di ba? Ibig kong sabihin, hindi pwedeng matagal na tambay sa trabaho ng asawa mo. Ano nang ibabayad niyo sa akin yan? Sabihin mo sa kanya, maghanap kagad siya ng trabaho. Sandali lang, Mang Loy. Masama bang hiniling ko? Tsaka sabi ko naman, pansamantala lang Bakit parang ayaw niyang matambay si Dino dito sa bahay namin? Masama talaga ang kutob ko. Oh, ano nangyari? Bakit mukha kang pinagsukloban ng langit at lupa? Dino, masama talaga ang kutob ko. Ano ba nangyari? Kinausap ko na kasi si Mang Loy tungkol sa gagamitin muna natin yung advance natin sa kanila. Kasi nga wala ka pang trabaho. Nagalit pa naman siya sa akin.
Tsaka, eto, kanina, pinipilit niyang papasukin sa bahay nila si Mai. Tapos, nung hahawakan na sana niya si Mai, para siyang nakuryente. Nakuryente? Kagaya nung... Oo, kagaya nung pinagamot natin siya dun sa aswang na manggagamot noon. Tsaka Dino, napansin mo ba yung braso niya kanina, ha? Para siyang may kati-kati. Ang sabi niya, allergy lang daw. Pero alam mo, duda ako. Dudang-duda talaga ako. At eto pa ha, sabi pa niya, tayo na lang daw ang mag-igib ng tubig natin tuwing umaga. Para bang iniiwasan na niyang pumasok sa loob ng bahay natin. Alam mo, duda ko. Dahil yan sa langis. Malakas ang kutob ko, Dino. Aswang nga yata sila. Bakit? Di ba sinuksukan na natin ang papel yung dingding kanina? Oh, naalis na naman. Dino, sa tingin ko, mas magandang maghanap na tayo ng malilipatan. Gustuhin ko man, pero wala tayo kahit pang down payment man lang. Huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng mauutangan. Tapusin na lang natin ang isa pang buwan. May choice pa ba tayo? Huwag ka mag-alala. Hanggat nasa atin ang langis at buntot pagi, hindi nila tayo magagalaw. Hanggang silip lang muna sila. Nang gabing yun muling nagpatuloy ang kakaibang tunog. Parang may tinatadtad tuwing alas 11 ng gabi. Sinabayan pa ng amoy na parang nasusunog na buhok. Pinilit nilang tiisin yun hanggang sa... Ano ba yan? Bakit may usok? May nasusunog ba? Mama, mamamatay na po ba tayo? Huminahon lang kayo. Ang baho! Saan ba galing yan? Parang sa baba. Parang sa ilalim nitong hinihiga natin. Tumayo muna kayo. Diyan nga galing! Nagluluto na naman ba sila? Pero ano bang trip nila? Bakit sa mismong tapat pa kung saan tayo natutulog? Nananadya na ba talaga sila, ha? Teka, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Bababain ko sila. Huwag, Lani. Delikado. Kung totoo nga ang hinala natin na aswang sila, mas tama sigurong kausapin natin sila sa umaga. Anong oras na ba? Dito na lang muna tayo sa kabilang side matulog. Yung electric fan, itutok na lang muna natin doon. Ay, nako. Sige. Buong magdamag na hindi nakatulog ng maayos si Lani. Pagkasikat ng araw, agad siyang bumaba para puntahan at kausapin si Mang Loy. Saan ka pupunta? Saan pa ba? E di kakausapin ko si Mang Loy. Hindi pwedeng parati na lang ganito. Sandali, sasama ako. Diyan ka na lang. Bantayan mo si Mai. Pero... Mang Loy! Mang Loy! Tao po! Anong oras na? Bakit hindi pa rin bukas ang tindahan nila? Parati naman silang maagang nagbubukas ha. Iniiwasan ba nila kami? Mang Loy! Tao po! Baka tulog pa. Balikan mo na lang mamaya. Di ba kayo ho yung matandang babaeng kumausap sa akin nung bagong lipat pa lang kami, di ba? Ay, oo nga. Diyan pa rin kayo nakatira sa taas. Oho. Ang tibay nyo naman. Ibig kong sabihin, kung tama ang kalkula ko, magdadalawang buwan na kayo dyan, hindi ba? Ganun na nga ho. Kahanga-hanga. Alam mo ba, kayo lang ang nagtagal dyan na umabot ng 2 buwan? Yung mga nauna, wala pang 2 linggo, wala na dyan. Ano pong ibig niyong sabihin sa wala na dyan? Parati ko kasing nakikitang for rent yung unit na yan. May mga umuupa, pero ilang linggo lang o minsan ilang araw lang, naka for rent na naman.
Sabi niyo ho noon, may mga umuupa dito. Pero wala ho kayong nakikitang umaalis? Oo, totoo yan. Bakit ho kaya? Yan ang hindi ko pa alam. Hindi naman kasi talaga ako taga rito. Napapadalaw at napapadaan lang ako dito. Kasi dito banda nakatira ang anak ko. Ah, Ay, wala naman palang alam to eh. Ano yun? Ay, wala ho. Sige ho aakyat na ho ako sa taas. Sige. Mag-iingat kayo. Ho? Ano, nakausap mo ba? Hindi eh. Pakiramdam ko nga, iniiwasan na nila tayo. Parang dumadalang na rin ang paglabas-labas ni Mang Loy. Madalas na rin sarado ang tindahan nila. Samantalang dati madilim pa lang bukas na sila at rinig ko pa ang boses ni Mang Loy sa labas. Ano nang plano natin? Ikaw naman ang padre de pamilya dito, di ba? E di mag-isip ka. Bakit naman ang init ng ulo mo? Lumipas pa ang ilang araw at paulit-ulit lang ang nangyayari. Parati silang naaaalimpungatan tuwing kalagitnaan ng gabi dahil sa amoy ng nasusunog na buhok at usok. Ilang beses ding nagtangkang kausapin nila ni si Mang Loy pero hindi na ito muling lumabas ng bahay nila. Hanggang sa... Parati na lang tayong walang tulog dahil sa ginagawa nila. Huminahon ka lang, naririnig ka ni Mayi. Paano ako hihinahon? Napipeste na tayo sa ginagawa nila eh. Para tayong mga bubuyog na pinalalaya sa sarili nating pugad. Naiintindihan ko naman ang galit mo. Kahit ako, nagpipigil lang din. Pero ayaw nga nila tayong harapin, di ba? Lani! Nariyan ka ba? Si Mang Loy ba yun? Labasin mo na, bilis. Oho, nandito ho ako. Mabuti naman ho at lumabas na kayo. Anong nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyo hong sugat sa katawan? Lumipat na kayo ng bahay. Ho? Hindi ko alam kung anong meron sa inyo. Pero umalis na kayo. Ayaw kung dito pa rin kayo nakatira. Maghanap na kayo ng lilipatan at umalis na kayo. Teka lang ho, Mang Loy. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Umalis na kayo! Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil sila na mismo ang nagpapaalis sa amin o manlulumo. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung saan kami pupulutin pag umalis kami rito. O ano, kumusta? Ano nangyari? Gusto niya nang lumipat na tayo. Ha? Sabi niya, hindi daw niya alam kung anong meron sa atin. Pero gusto niya na tayong umalis. Ha? Yan na lang ba talaga ang masasabi mo? Ha? Paano yan? Sige, tatawagan ko yung mga kapatid ko, mangungutang ako. Tapos maghanap na kaagad tayo ng bagong malilipatan. Susubukan ko ring mangutang sa mga kapatid ko. Nang araw ding yun, agad silang naghanap ng paupahan at mauutangan. Ilang kamag-anak at kaibigan din ang tinawagan nila bago sila tuluyang nakalikom ng perang pambayad para sa lilipatan nilang bahay. Nakahanap na kami ni ate ng malilipatan natin. Malapit lang din dito. Diyan lang sa katabing barangay. Hindi siya masyadong malaki. Mas mukha siyang barong-barong. Pero mas mabuti na yun kesa manatili pa tayo rito. Tsaka isa pa, mura lang din. Mabait din yung may-ari. Pwede na raw tayong lumipat agad. Tapos, abot na lang natin ang bayad pagkalipat. Sige, nakautang na rin ako pero kulang pa rin to Nakautang din ako sa mga kapatid ko. Sa tingin ko, kung pagsasamahin natin, sapat na to. Kailan tayo lilipat? Sinabi ko na dun sa may-ari ng bahay na lilipat agad tayo mamaya. Mamaya? Hindi ko na kayang matulog pa sa bahay na to, Dino. Sige, wala rin naman tayong gagawin Bakit pa natin patatagalin? Nakapaglinis na rin kami ni ate doon. Pwede na nga nating simulan ng paglilipat Ay, malapit din pala sa school yun.
Tamang-tama kasi i-enroll ko na si Mayi ngayong pasukan. Mag-aaral na ulit ako, Mama. Oo, Mayi. Yay! Anong grade na pala ako, Mama? Grade 1, anak. Grade 1 ka na sa pasukan. Grade 1? Grade 1 na ako! Mama! Papa! Grade 1 na ako! Excited talaga mag-aral yung anak mo. Sinabi mo pa. 2 years old pa lang yan at nang mag-aral eh. Kaya nga nung mag-3 siya, salimpusa na siya sa kindergarten noon. Pero buti na rin kasi marunong na siyang magbasa at magsulat. Lani! Nandiyan ba kayo? Uy, si Mang Loy. Labasin ko lang ha. Mang Loy, kayo ho pala. Oh, kailan na kayo lilipat? Nagliligpit na lang ho kami. Mamayang hapon po, maghahakot na kami ng gamit. Mabuti kung ganon. Mabaho ba ako? Sige na. Binasan niyo pag-i-impake at umalis na kayo dyan. Nakakuha na ako ng tricycle na tutulong sa atin. Papa, aalis ulit tayo? Bakit po? Dahil ba may mumu dito? Ha? Kasi... Kailangan lang nating lumipat kasi medyo malayo to sa school mo. Oh, yun. Tama sinabi ng mama mo. Okay po. Ano palang sabi ni Mang Loy kanina? Wala naman. Atat lang talaga siyang umalis na tayo. Ito na lang ba ang last na gamit? Oh, yan na lang. Oh, paano? Alis na tayo? Oo. Pagkatapos maghakot, hindi na sila nagpaalam pa. Hindi na rin kasi lumabas ng bahay si Mang Loya. Akala nila magiging tahimik na ang buhay nila dahil wala na sila sa poder ng aswanga. Ngunit yung palang pala ang simula. Mayi, kumapit kang mabuti sa damit ko ha. Maraming tao rito sa palengke. Baka mawala ka. Opo, Ma. Ano na nga ba ang bibilhin ko? Lani, kayo na ba yan? Mang Loy, kayo po pala. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta na po kayo? Oo nga. Mga ilang buwan na rin mula nang umalis kayo. Oh, ang laki na ni Mayi. Pero parang pumayat ka yata, Mayi. Hindi po. Tumangkad lang ako. Sandali. Buntis ka ba, Lani? Ho? Paano niyo ho nalaman? Isang buwan pa lang hutong dinadala ko. Halata na po ba? Buntis ka nga. Sayang. Dapat pala hindi ko kayo pinalis noon sa paupahan namin. Ho? Saan na kayo nakatira ngayon? Diyan lang ho sa kabilang barangay. Malapit sa may Shell Station. Anong nangyari? Ganun ba? O sige, mauna na ako sa inyo ha. Mama, bakit mo sinabi ko saan tayo nakatira? Oo nga. Bakit ko nasabi? Hindi ko rin alam eh. Para bang may isip yung bibig ko at kusa na lang lumabas? Alam na po tuloy niya kung saan ang bahay natin. Bakit, Mayi? May problema ba? Kasi Mama, napanaginipan ko po kasi si Mang Loy. Sabi dun sa panaginip ko, hindi daw dapat malaman ni Mang Loy ang bahay natin. Kasi may pustahan kami ni Papa. Pustahan? Anong pustahan? Ayan po, Ha? Ang tiyan ko? ang baby po. Anong... Pag nalaman daw po ni Mang Loy ang bagong bahay natin, hindi na daw ako magkakaroon ng kapatid. Sayang, gusto ko pa naman po ng kapatid. Hindi na tuloy matutuloy. May, umuwi na tayo, bilis. Halika na. Pero, Mama, may bibilhin ka pa po, di ba? Wala na akong bibilhin. Tara na. Noong gabing yun, hindi makatulog si Lani.
Balisa siya at halatang may gumugulo sa kanyang isipan. Mabuti na lamang at holiday, kaya walang pasok si Dino. May gumugulo ba sa'yo? Kanina ka pa hindi mapakali. Kasi, Dino... Ay, nakita ko kasi kanina si Mang Loy sa palengke. Nagkita uli kayo? Oo, Huwag mo nang isipin yun. Wala na tayo sa poder nila kaya ligtas na tayo. kasi Dino, hindi ko naman sinabi. Pero alam niyang buntis ako. At ang malala pa sa lahat, sinabi ko kung saan tayo nakatira. Ano? Huwag kang maingay, baka magising si Mayi. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yun. Pero para bang may sariling isip ang bibig ko at basta ko na lang siyang sinabi. Tino, natatakot ako. Alam mo naman, di ba? Sa Negros pa lang, nung ipinagbubuntis ko si Mayi, aswangin na talaga ako. Naalala mo yung malaking pusa na tumalon sa kulambu natin noon? Na kung wala akong katabing itak, baka nakain na si Mayi. Oo, naalala ko yun. Paano kung maulit yun? Dino, tingnan mo ang tinitirhan natin. Gawa lang sa manipis at marupok na plywood ang dingding. Pwedeng-pwede tayong pasukin. Okay lang sana kung nasa baba tayo eh. At least doon, may mga bahay na nakaharang. Eh dito wala. Puro bubong ang katabi natin. Sobrang pabor sa kanila. Kausapin mo na kaya yung mga kapatid mo na dito muna sila pansamantala. Lingguhan pa rin kasi ang uwi ko eh. Hindi ko kayo palaging mababantayan. Sige, kakausapin ko. Sige na, matulog ka na. Ako na magbabantay. Pero may pasok ka pa bukas ah. Ayos lang yan. Babawi na lang ako ng tulog sa barracks. Sige, anong oras na rin pala? Dahil na rin sa kalaliman ng gabi, mabilis na nakatulog si Lani. Ngunit bigla siyang naalimpungatan nang may marinig siyang kalusko sa dingding na plywood. Mula roon, nakita niya ang isang kamay. Kamay ng tao. Balbo nito at mahaba ang mga kuko. Anong oras na ba? Anong... Tino! Ay, ano ba naman tong lalaking to? Sabi niya magbabantay siya pero mas mahimbing pa ang tulog kesa sa akin. Tino! Kumising ka! May kamay! Oh, ano ba yun? Shh! Tingnan mo! Ha? Nasaan yung buntot pagi? Ayun! Sa may paanan! Dahan-dahan ha! Baka matamaan mo si Mayi. Pagbilang kong 3, yakapin mo si Mayi at gumulong kayo papunta sa kaliwa. Naintindihan mo ba? Oo. Sige. 1, 2, 3. Mama? Buisit! Shh! Wala yun anak. Tulog ka na ulit ha? Tulog na Mayi. Ano? Natamaan mo? Hindi. Ang bilis. Ayun. Narinig mo? Parang tumalon lang tapos 10 bahay na agad ang tinalunan bago bumagsak sa bubong. Pero nakita mo? Oo. Kagaya nung sa Negros dati. Parang malaking pusa. Pero nakita mo yung kamay, di ba? Kamay talaga yun ng tao. Mahaba't matutulis lang ang mga kuko at mabalbo na kulay brown. Pero kamay pa rin yun ng tao. Hayop na yan. Ang lakas ng loob niyang sundan tayo rito. Halatang tiyan ko ang punteriya niya. Buti na lang nandyan si Mayi. Buti nga. At mabuti na rin na hindi niya pinag-interesan si Mayi. Parang kinakapapa niya kung tiyan ko ba talaga yun o hindi. Pero tingin mo, Dino, mag-isa lang siya? Tingin ko, oo. Di ba, sa Negros, sigbin ang tawag sa mga ganyang anyo? Hayop na parang pusa pero tao. Mabalbon, mabilis at gutom sa sanggol. Ganun na nga. Saan ka pupunta?
Kukuha ng asin. Sabi nila mabisa raw tong panlaban. Tapos yung langis, itabi mo sa'yo. Dapat pala pinagawan na rin kita ng habak noon eh. Ayos lang ako. Sapat na yung langis. Hagisan mo rin ng asin yung bintana. Lahat ng paligid, ha? Mas maganda sana kung yung may basbas na asin. Pwede na rin yan. 3:00 na pala ng madaling araw. Magasikaso ka na. Bakit parang nauulit na naman to? Ano nga tawag nila ron? Deja vu? Hilig talaga nilang mambulabog ng 3:00 ng umaga. Palibhasa, sa ganitong oras, mahimbing ang tulog ng lahat. Tama ka. Pero sigurado ka bang ayos lang na kayong dalawa lang dito ni Mai? Pansamantala. Ganun na lang muna. Kakausapin ko pa kasi ang mga kapatid ko eh. Hindi ko rin sigurado kung papayag sila. May mga anak rin yung mga yun eh. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandyan ang buntot pagi at yung langis, ligtas kami ng anak mo. Hindi nga nila tayo nakuha nung nasa bahay pa nila tayo eh. Ngayon pa kayang wala na tayo sa teritoryo nila? May punto ka. Saka kaya siguro talaga nila tayo pinaalis noon. Dahil hindi nila kinaya ang langis at buntot pagi natin. Sa mga sumunod pang gabi, silang dalawa na lamang ni Mai ang naiwan doon. Para yung parusa para kay Lani. Dahil halos hindi na siya makatulog tuwing gabi. Paano'y walang tigil ang nilalanga. Dumadalaw ito gabi-gabi. Nakauwi na ako! Nandyan ka na pala. Oh, ano nangyari sa mata mo? Yung lintik kasing aswang na yon. Hindi kami tinigilan. Gabi-gabi. Isang buong linggo niya kaming binulabog. Shh, huwag ka na umiyak. Nakauwi na ako. Yung mga kapatid ko rin. Hindi nila ako masamahan dito. Kasi lahat sila busy. Mama, huwag na po kayong umiyak. Papa! Halika nga rito, Mai. Naging good girl ka ba kay Mama? Opo! May pasalubong ako, nasa bag. Kunin mo, bilis. Yay! Lani, Akala ko, pag pumunta tayo rito sa Maynila, tatantanan na tayo ng mga aswang-aswang na yan. Punyemas! Nakalimutan kong tao nga rin pala sila. Nagbabalat kayo lang. Tino, pang-4 ko na tong pagbubuntis. Lahat ng sumunod kay Mai, namatay dahil sa aswang. Ayokong pati ito mawala rin. shh. Tino, alam mo kung gaano ako kaselan magbuntis, diba? Naiintindihan ko. Kaya nga nagtanong-tanong ako. May nagsabi sa akin, katrabaho ko rin. Malapit lang dito sa lugar natin yung bahay nila. Meron daw isang magaling na manghihilot at manggagamot na maraming alam. Makakatulong daw sa sitwasyon natin. Ay, nakwento ko kasi sa kanya yung nangyayari sa atin. Sino naman daw? Manang Adya raw ang pangalan. Isang sakay lang mula rito ang bahay nila. Oh, binigyan niya ako ng address. Bukas na bukas din. Gusto mo puntahan natin? Mabuti pa nga siguro. Tino, ayan na naman. May nagmamiyaw-miyaw na naman oh. Pero parang ang aga niya ngayon. Baka naman pusa lang talaga. Sandali, sisilipin ko. Tino. Kalma ka lang. Iabot mo nga sa akin yung buntot pagi. Ito, Pa! Mai, anong ginagawa mo dyan? pa. Anong Maye? Nandito si Maye. Ha? Pero... nasa na? Pero... anong... Papa, nandito lang po ako. Kanina pa. Baka pagod lang ako kaya kung ano-ano nakikita ko. Wala namang pusa. Noong gabing yun, para bang sinadya ang pagkakataon na tuloy-tuloy at naging mahimbing ang tulog ng buong pamilya. O ano, tara na. Puntahan na natin tong address. Tino, hindi ka ba nagtataka? Parang sobrang tahimik ng gabi kagabi. Nakatulog ako ng mahimbing. Kala ko ako lang eh. Ikaw din pala. Ewan ko, pero iba ang kutob ko. Huwag mo na lang isipin. Ang mabuti pa, puntahan na lang natin yung manghihilot. Sige, tara na. Papa, saan
kay Manang Adya. Kay Manang Adya? Sino yun? Naalala mo yung napanaginipan mo? Ano yun? Ah, opo. Tutulungan tayo ni Manang Adya para magkaroon ka pa rin ng kapatid. Kahit nalaman ni Mang Loy kung saan ang bahay natin. Talaga po? Oo naman. Yay! Nandito na tayo. Para po. Sigurado ka? Dito yung tamang address? Oo, ito yung nakasulat oh. Tao po. Tao po. Sandali lang! Nariyan na! Ay, magandang umaga ho. Dito ho ba nakatira si Manang Adya? Ako yon. Bakit? Anong kailangan ninyo? Ito po ang asawa ko, si Lani. Magpapahilot po sana kami. Teka sandali. Nakikilala ko ho kayo ah. Oo. Naaalala rin kita. Kayo ba yung nakatira doon sa ikalawang palapag na bahay? Oho, kami yun. Kayo rin yung nagsabi sa amin na kami lang ang umupa ron na nagtagal, hindi ba? Oo, ako yon. Pasok kayo. Salamat ho. Kamusta naman kayo? Doon pa rin ba kayo nakatira? Ay, hindi na ho. Lumipat na kami. Sino naman tong magandang bata na to? Ako po si Mai. Mayi? Ay, napakagandang pangalan. Manang, nakwento po kayo ng katrabaho ko eh. Siya rin ho nagbigay sa amin ng pangalan at ng address nyo. Buntis po kasi ang misis ko at medyo masela ng pagbubuntis niya. Buntis ka? Oo nga. Malusog naman ang sanggol sa sinapupunan mo pero mababa ang matres mo. Ang galing nyo naman ho, Manang Adya. Nalaman niyo po yun nang hindi man lang ako hinahawakan. Ay, huhulaan ko. Hindi lang yan ang sadya nyo rito, hindi ba? Opo, Manang. Ginugulo ba kayo ng dating may-ari na tinitirahan ninyo? Paano niyo ho nalaman? Matagal na akong may hinala sa pamilyang yon, pero hindi pa ako sigurado noon. Ang pagparito ninyo ang nagkumpirma sa hinala ko. Matutulungan niyo ho ba kami? Oo naman. Ang totoo niyan, hinihintay ko talaga kayo. Aya! Kuhain mo nga yung mga gamit ko ron. Nga pala, anak ko yon. Medyo espesyal. Hindi siya nakakapagsalita pero nakakarinig naman kahit papaano. Kailangan mo nga lang sumigaw. Manang, ito ho kasing misis ko. Pang-apat na pagbubuntis na po ito. Tanging si Mai lang ang nabuhay. Lahat ho nang naging kasunod ni Mai. Namatay. Hindi ho ako nakunan. Ang totoo niyan, buhay ko silang isinilang. Pero suhi po silang lahat at hindi umiyak. Kaya kalaunan namatay rin sila. Patingin nga ako ng palad mo. Ito po. Ang sabi ho sa amin dati ng isang manggagamot na nilapitan namin, meron daw buhaya sa palad nitong asawa ko. Totoo ang sinabi ng manggagamot na yon. Meron ngang bakas ng buwaya sa palad ng asawa mo. Ay! Hindi ko pa pala na itatanong ang pangalan nyo. Ay, oo nga ho. Hindi pa pala kami nagpakilala. Ako ho si Dino. Ito naman ang asawa ko, si Lani. Pero naalis na ho yun ang manggagamot na yun. Tama ka. Pero kahit maputol o maalis ang buwaya, meron pa rin tinatawag na anino o residual energy. Yon ang humahadlang sa'yo para makabuong muli. Yun din ang dahilan kung bakit ka aswangin kapag nagbubuntis. Ano ang kailangang gawin para mabuhay ang bata? Aangkinin ko ang anak nyo. Aakuin ko siya bilang anak ko. Ho? Ako ang mag-aalaga sa anak mo. Aangkinin ko siya para mabuhay at maipanganak. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko literal na kukunin sa inyo ang magiging anak ninyo. Ay, kapag kasi nailigtas kong anak ninyo, magkakaroon na kayo ng utang sa akin. Gustuhin man natin o hindi. Pero ang kaluluwa ng anak ninyo ay naidikit na sa espiritu ng nagligtas. Ako yon. Wala ho akong maintindihan.
Hindi akong ina sa laman, pero sa espiritu, ako ang hahawak sa buhay ng bata. Kaya, anak ko siya sa espiritual na anyo at hindi sa inyo. At dahil anak ko siya, gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Ibig niyo pong sabihin, sa tuwing may isisilang akong anak, palaging may kailangang sumalo ng buhay para lang siya manatili? Ganon na nga. Papayag ho ako. Basta mabuhay lang tong anak ko. Matagal na ho namin gustong masundan si Mayi, pero laging patay ang mga sumunod sa kanya. Matapos ang pag-uusap na yon, pinapasok na ni Manang Adya si Lani sa loob ng kanilang silid, habang naiwan sa labas si Dino at Mayi. Pagkatapos noon, nagbigay rin si Manang Adya ng ilang bilin bago sila tuluyang umuwi. Mama, pwede bang buksan ng bintana? Mainit eh. Wag, May. Sabi ni Manang Adya, wag tayong magbubukas ng bintana sa gabi. Kumusta pakiramdam mo, Ma? Wala naman, normal lang. Yung habak na binigay niya sa'yo, suot mo ba? Oo. Dito na lang kayo banda matulog ni Mai. Ako na dyan malapit sa dingding. Para kung may kamay na naman na lumusot, puputulin ko na talaga gamit tong bagong hasa kong itak na may langis. Huwag kang masyadong mayabang dyan. Mabuti pa, magdasal na lang tayo. Lumipas ang gabing yon ng tahimik. Wari nakahalata ang aswanga. Ilang buwan ding naging payapa ang kanilang mga gabi. Ngunit pagsapit ng ikatlong yugto ng pagbubuntis ni Lani, muli itong nagparamdam. Nagkataon na wala pa roon si Dino. Mama, natatakot po ako. Mayi, nandito lang si Mama. Huwag kang lalayo. Dito ka lang, ha? Mama, ayun yung mumu. Wisit kayo! Ano bang kailangan niyo sa amin? Wala naman kaming ginagawang masama! Lubayan niyo na kami! Maawa naman kayo! Mama, baka po pumasok siya. Hindi yan makakapasok. Naglagay ako ng asin sa paligid at nagpahid ako ng langis sa lahat ng sulok ng bahay. Basta dito ka lang sa tabi ko, ha? Opo, Mama. Wisit! Hetong saya! Mama? Hayop na! Ang lakas ng loob niyang ipasok ang kamay niya. Sige! Ipasok mo ulit nang maputol ko na yan! Muling lumusot ang kamay sa butas ng dingding. Pero agad itong hinataw ni Lani ng buntot pagi. Napadaing ito sa sakit. Hindi na tunog ng pusa, kundi tinig ng taong nasaktan. Ilang saglit pa, narinig nila ang sigaw ng mga kapitbahay at kalampag sa bubong sa di kalayuan. Mama, wala na po ba yung mumu? Wala na. Wala na, Mayi. Ligtas na tayo. Talaga po. Narinig mo, Lucas? Ligtas na tayo. Lucas? Opo, Mama. Lucas po ang ipapangalan ko sa kanya. Saan mo naman nakuha ang pangalang Lucas? Napanood ko po doon sa TV ng kapitbahay. Tingin ko po, bagay kay baby ang Lucas. Diba, Lucas? Sige, Lucas na lang ang ipangalan natin sa kanya. Yay! Tulog na tayo ulit? Hindi na po ba babalik ang mumu, Mama? Hindi na. Takot niya lang, no? Oh, tulog na tayo? Opo. Bagaman wala na ang aswang, hindi pa rin nakatulog ng maayos si Lani. Kinabukasan, linggo na naman at sakto namang yun ang uwi ng asawa niya. Lani? Mai? Ano nangyari rito? Bakit ang kalat? Dino, nandito ka na. Bakit? Ano nangyari? Bumalik ulit kagabi yung aswang. Oh, kumusta kayo? Nasaktan ba kayo? May nasugatan ba? Ligtas naman kami. Hindi siya nakapasok dahil sa mga asin na binigay ni Manang Adya. Epektibo rin tong habak na binigay niya.
Mabuti naman kung ganun. Narinig ko yung bulong-bulungan sa labas. May tao daw na umakyat sa bubong. Sabi nila baka magnanakaw daw. Hindi. Si Mang Loy yun, yung aswang. Ha? Nakita mo yung mukha niya? Ha? Hindi. Pero nabusesan ko siya. Sigurado ako, siya yun. Sigurado ka ba dyan? Hindi ako pwedeng magkamali, Dino. Sigurado ako. Lalo pat nalalapit na ang kabuanan ko. Sige, pahinga lang ako saglit. Tapos diretso agad tayo kay Manang Adya. Sige, ipaghahanda kita ng pagkain. Pagkatapos nga nilang mag-almusala, agad silang nagtungo sa tirahan ni Manang Adya. Nariyan na pala kayo. Pasok. Salamat ho. Maupo kayo. Aya! Kuha mo nga sila lang makakain. Pagkain. Ay, pasensya na ha. Papa, gusto ko po ng juice. Maye, nakakahiya. Ay, pasensya na ho ah. Ano ka ba? Ayos lang. Ganyan talaga pag bata. Kamusta ka na pala? Parang lumalalim ang eye bags mo ah. Hindi ho kasi ako nakatulog kagabi. Manang, bumalik na naman ho yung aswang. Inaasahan ko na yan. Ano ang ibig niyong sabihin? Malapit na ang kabuanan mo. Kaya mas magpupumilit siyang kunin ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Ibig niyo ho bang sabihin, mas dadalas pa yun? Ganon na nga. At mas magiging agresibo pa sila. Hindi na tayo ligtas pa sa bahay natin, Dino. Anong klaseng tirahan bang inuupahan ninyo ngayon? Gawa lang ho sa marupok na plywood ang dingding. Ay nako, barong-barong lang pala ang bahay nyo. Talagang hindi kayo ligtas doon. Ang malala pa ho, nasa second floor kami. Ang likod ng dingding namin ay bubong na ng kapitbahay. Pambihira. Hahide na rin ako sa inyo. Aba, yung bahay nyo pala parang nag-aanyaya pa. Pabor na pabor sa kanila. Mabutit hanggang ngayon buhay pa kayo. Malakas lang talaga ang kapit namin sa Diyos. Kailangan yung makahanap ng mas ligtas na bahay. Hindi kayo pwedeng doon tumira. Hindi ako papayag na doon nyo ititira ang anak ko. Aba, ngayon napoprotektahan nyo pa yan dahil nariyan pa sa tiyan mo. Pero pag lumabas na yan, ibang usapan na yon. Naiintindihan po namin. Nga pala, Dino, yung kulay green na bahay na malaki dun sa may labasan sa atin, balita ko, aalis na raw yung nangungupahan dun. Ayun, doon kayo lumipat. Ang problema, medyo may kamahalan yun kumpara sa tinitirhan natin ngayon. Ako na ang bahala dun. Tuloy-tuloy na ang pasok ko ngayon. Ayun naman pala. Lumipat agad kayo ha. Huwag niyong antayin na masayang na naman ang buhay ng batang yan. Ingatan ninyo ang anak ko. Poprotektahan ko po si Lucas, Manang Adya. Lucas? Lucas? Aba, may pangalan na pala ang anak ko. Lucas. Aba, bagay na bagay. Siya ho ang nagbigay ng pangalang yun. Talaga? Aba, responsable ka pala Ate Mayi. Maganda yan. Protektahan mo si Lucas ha. Dahil baka hindi ka na ulit magkaroon ng ibang kapatid. Opo. Ayan na pala yung merienda. Kumain muna kayo. Papa, gusto ko yun. Oo, sige. Bakit, Dino? May problema ba? Wala. Naku, emosyonal si Papa Lucas. Nga pala, maselan ka manganak kaya gusto ko dito ka nalang manganak sa bahay ko. Ako nang magpapaanak sa'yo mismo. Isa pa, mas ligtas ka rito kaysa sa ospital. Alam nyo na kung anong tinutukoy ko. Maglilib din ako para makatulong ako, Manang. Oo, gawin mo yan. Paano? Simulan ko ng panghihilot sa'yo? Sige po. Tara na sa kwarto. Maiwan na muna namin kayo dyan, ha? Sige po, kayo na pong bahala sa mag-ina ko. Gaya ng napag-usapan na, agad silang lumipat sa bahay na bato. Matapos umalis ang dating nangungupahan. Tahimik ang mga sumunod na araw.
hanggang dumating ang araw ng mismong panganganak ni Lani. Dino, parang humihilab na yung tiyan ko. Sandali lang, yung gamit ni Mai, wala pa. Nandyan na, nilagay ko na sa bag. Ha? Yung ano, teka, ano nga, yung ano, Dino, ano ba? Huwag kang mataranta. Tara na. sigurado ka? Nandito na lahat? Oo nga. Inayos na natin yan, di ba? Nung nakaraang buwan pa. Oo nga pala. Teka, si Mai. Nasa labas na. Oo, sige. Papa, ang tagal nyo. Tara na po. Gusto ko nang makita si Baby Lucas. Sandali lang, Mai. Huwag kang tumakbo. Dino, humihilab na ang tiyan ko. Teka, sandali. Tatawag lang ako ng tricycle. Dino, saan ka pupunta? Dead end na dyan, hoy! Ha? Oo. Ay, naku. Sandali lang naman, Lucas. Huwag ka munang lumabas, anak. Nandito na yung tricycle. Dali, sakay na. Lani? Dino, parang nakita ko si Mang Loy. Mama! Si Mai! Mai, ayos ka lang? May mumu po doon. Gusto niya akong kunin. Ano? Dino! Tayo na. Sumakay na kayo sa tricycle. Dali. Dino! Parang puputok na yatang panubigan ko! Malapit na tayo. Sandali na lang. Manong, dito na lang po. Salamat. Ay, yung bayad po pala. Halika na, Lani. Manang Adya! Manang! May, sunod ka lang sa amin ha. Huwag kang lalayo. Opo. Pasok na kayo! Bilis! Ramdam ko na pong malapit nang pumutok ang panubigan ko, Manang Adya. Mukhang mapapaaga ang paglabas niya. Sige na! Pumasok na kayo sa kwarto at ihiga mo na siya roon. Opo. Mai? Ako na ang maghahanap kay Mai. Ipasok mo na siya roon. Papa. Oh, eto na pala siya eh. Mai, saan ka ba galing, ha? Mama, nakita ko po ulit sila. Sila? Sinong sila? Ipasok mo na si Lali sa loob ng kwarto, Dino. Yung mga mumu sa butas. Yung mumu sa bahay nila Mang Loy. Ano? Ilan ang nakita mo, Mai? Ganto po. 5. Dino! Nandiyan na po. Dala mo ba ang buntot pagi ninyo? Oo, dala ko. Mabuti, dahil hindi lang isa ang makakalaban mo ngayong gabi, kundi 5. Ho? 5? Tama ka. Buong pamilya ang narito para sa sanggol kaya maging handa ka. Manang Adya! Dino! Pumutok na! Kung minamalas ka nga naman, sinakto pang salubog na ang araw. Madali, kilos! Ano pong gagawin ko? Wala kang ibang gagawin kundi wag silang papasukin. Naglatag na ako ng asin sa paligid, pero sigurado akong baka hindi yun sumapat. Ako at ang anak ko si Aya ang bahala sa asawa mo. Sige ho, ako noong bahala rito. Mai, Bakit po? alam kong hindi ka lang basta bata. May gabay ka. Gusto ko rin sanang maging gabay ka ng kapatid mong si Lucas. Protektahan mo siya. Naiintindihan mo? Hindi po. Pero po protektahan ko siya. May dahilan kung bakit siya lang ang papalarin. Dahil siya lang ang pinayagan ng tagapagbantay na maisilang sa mundong ito. Kahanga-hanga. Ano pong ibig niyong sabihin? Simple lang. Hindi magiging madali ang gabi na ito. Pero hindi rin nila basta-basta makukuha ang anak ninyo. Dahil bukod sa espiritual,
may isa pa siyang protektor. Si Mayi? Manang Adya! Naran na! Magbantay kayo! Pagsapit ng dilim, sabay sa sigaw ni Lani, nagsimulang marinig ang mga kalusko sa bubong. Sunod ang pagkayod sa pader. Hawak ni Dino ang buntot pagi habang tinatakpan ng asina ang mga siwang ng pinto. Mayi, diyan ka lang sa sofa ha. Huwag kang aalis dyan. Opo. Papa, sa bintana. Buisit, hindi kayo makakapasok! Dino, Mang Loy? Papa, papasukin mo ko. Ano ka ba? Bahay ko ito. Ha? Buksan mo na. Papasukin mo ko. Buong lakas na sinaboy ni Maya ang isang bote ng asin kay Dino na nakalagay sa mesa. Dahilan para matauhan ito at bumalik sa katinuan. Hindi mo ako malilinlang. Itong sayo! Buisit! Dapat pala inuna na kita noon pa, bata ka! Akala niyo ba ligtas kayo? Dahil nasa bahay kayo ng albularyong to? Nagkakamali kayo! Ngayon na! Papa, ayan na naman po sila. Subukan nyo! Magkakaalaman na tayo! Ang mga gaya nila ay susubukin kayong linlangin. Huwag na huwag kayo magpapalinlang. Unti na lang, Lani. Iri pa! Isa pa! Pagod na ako, Manang Adya! Gusto mo ng anak, tapos magreklamo kang pagod ka na. Isa pa! Iri! Punyeta! Nakikita ko na! Malapit nang lumabas ang bata. Paano ba yan? Bakit? Akala mo ba porket naisilang ng anak mo ay tapos na ito? Pagkatapos sabihin yun, bigla na lamang umalis si Mang Loy. Isang kalabugang sumunod mula sa bubong. Waring galit na galit ang nasa itaas. Gustong butasin ang bubong ng bahay. Hindi! Lumabas na ang anak mo. May balat siya. Tanda ng pakikipaglaban niya para sa sariling buhay. Eto, damihin mo ang init niya sa bisig mo. Papa, lumabas na si baby. Oo nga. Buisit. Manang Adya, nasa bubong pa sila. Anong gagawin natin? Ang anak ko nang si Aya ang bahala riyan. Lapitan yung anak niyo. Mayi, Baby Lucas, ang cute niya, Papa. Ate na po ako. Hindi na nila ako aawayin kasi may kapatid na po ako. Baby Lucas. Tumahimik na. Wala na kaya sila? Manang, huwag kayong mag-alala. Wala na sila. Ligtas na kayo. anong ginawa nyo? Hindi na mahalaga yun. Ang importante, ligtas na ipanganak ang anak ninyo. Ligtas na kayo. Maraming salamat ho, Manang Adya. Kung hindi dahil sa inyo, baka... Ay, wala yun. Tsaka anak ko naman yan eh. Dapat paglaki niyan, nanay ang itatawag niyan sa akin, ha? Nanay Adya. Narinig mo, Lucas? Nanay Adya daw. Dito na kayo magpalipas ng magdamag. Bukas ng umaga na kayo umuwi. Gamitin niyo na itong kwarto. Pero paano ho kayo? Saan ho kayo matutulog? Sa kabilang kwarto. Sa kwarto ng anak ko. Huwag niyo na kaming intindihin. Magpahinga na kayo. Salamat ho ulit. Dino, tingnan mo si Mayi, oh. Tuwang-tuwa siya. May kapatid na siya. Kinulit pa niya tayo para dyan. Dino, hindi pa tapos to pero... Alam ko, mahaba pa ang laban. Pero ilalaban natin to hanggang dulo. Abay, dapat lang, ha? Aray! Oh, bakit?
Nabigla yung pagtawa ko eh. Akala ko naman. Kagaya nga ng sinabi ni Manang Adya, doon na sila nagpalipas ng magdamaga. Kinaumagahan. Uuwi na talaga kayo? Oho, nakakahiya na ho kasi sa inyo. Ayaw niyo pa kaming pagbayarin. Ano ka ba? Anak ko naman yan eh. Salamat ho ulit. Baka pwedeng mamaya na lang kayong hapon umalis. Mamimiss ko yung si Lucas eh. Huwag ho kayong mag-alala, Manang. Dadalaw-dalaw pa rin naman ho kami. Aba, dapat lang. Aalis na ho kami. Teka, sandali lang. Oh, eto pala. Anting-anting yan. Huwag niyong aalisin sa katawan niya, ha? Oho. Bye-bye, Nanay Adya! Pakabait ka, Mayi, ha? Alagaan mo ang kapatid mo. Last na yan. Opo! Sige na, paalam. Bye-bye po! Bakit parang nakukonsensya ako? Parang ang lungkot ni Manang Adya. Sa gas station lang kami, kuya. Hayaan mo na. Mamimiss lang niya tong si Lucas. Di ba, Lucas? Tahimik ang biyahe pa uwi. Tila nagpapahinga ang paligid matapos ang isang gabing puno ng kaguluhan. Pagdating sa bahay, agad nilang inayos ang higaan ni Lucas sa tabi ng kama ni Lani. Mama, pwede po ba akong matulog sa tabi ni baby? Naku, malikot ka pa namang matulog. Hindi po, no? Big girl na kaya ako. Ate na kaya po ako. Masaya ka ba na ate ka na, ha? Opo. Hindi na ako aasar-asarin nila kuya dahil nandyan na si Lucas. Ipagtatanggol ako. Pero baby pa lang siya. Hindi ka pa niya maipagtatanggol sa mga pinsan mo. E di, ako na lang ang magtatanggol sa kanya. Ikaw talaga. Ay, ma, Bakit? hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Ano ba yun? Na-assign na kasi ako sa bandang QC. Gagawin daw ako regular dun. Ha? Magandang balita yan. Pero, paano kami? Nakausap ko na ang mga kapatid ko. Nag-alok naman sila. Doon na lang daw muna tayo sa paupahan nila. Wala pa namang umuupa eh. Pa-reserve na lang daw sa atin. Ayos lang ba sa'yo? Aba, magandang balita yan. Lilipat na naman po tayo. Pwede namang iwan ka na lang dito. Hala, Mama. Huwag mong biruin ng ganyan ang anak mo. Baliw ka talaga. Bakit ba ayaw mong lumipat, Mayi? Kasi po, nag-aaral po ako dito. Tsaka, nangako po kayo kay Nanay Adya na dadalaw-dalaw tayo sa kanila. Malayo po yung QC, di ba? Oo, medyo malayo nga ang QC. Pero, pwede pa rin naman tayong dumalaw eh. Tsaka may school din doon. Doon ka na mag-aaral. Talaga po? Oo naman. Di ba, pa? Oo, tsaka araw-araw na rin akong uuwi. Talaga po? Yay! Teka, kailan pala tayo lilipat? Bukas? Ano? Bakit naman biglaan? Kapapanganak ko lang eh. Kasi, sige, pwede naman sa 1 linggo na lang para makapagpaalam pa si Mai sa mga kaklase niya. Ewan ko sa'yo, Dino. Padalos-dalos ka talaga. Ikaw din naman eh. Ikaw kaya ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon sa Maynila. Ano yan? Wala. Ang sabi ko, ang ganda ng asawa ko. Ay, Lucas alandi ng mga magulang mo. Hoy! Saan mo natutunan ng salita na yan, ha? Wala po. Ikaw, ha? Mama! Nang gabing yun, napuno ng tawanan ng buong tahanan. Bagamat may mga aninong patuloy na nagmamasid sa kanila, tiyak nilang sa bagong lugar na lilipatan nila ay tunay na ligtas na sila.
Lumipas ang ilang taon ay hindi na sila muling ginulo ng aswang na si Mang Loy. Dahil sa napalayo na sila ng tirahan at pagiging abala sa kanilang buhay, hindi na nila nadalaw si Manang Adya. Hanggang isang araw, isang balita ang gumimbal sa kanila. Ayon sa tumawag, wala na raw si Manang Adya. Pumanaw ito sa hindi matukoy na sakit. Bagamat nakaramdam sila ng kirot at lungkot sa pagpanaw ni Manang Adya, hindi nila malilimutan ang tulong na ginawa nito para sa kanila. At bilang pasasalamat, mas pinagbuti nila ang buhay nila at pinuno ng pagmamahala ng kanilang pamilya. Sa bawat gabi ng pagkukwentuhan, hindi kailanman nawala ang alaala ni Manang Adya, ang tinuturing nilang ina sa espiritu ng anak nilang si Lucas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento ni Lani at ng pamilya niya. Shout out po tayo kay Mary Ann Delgado from Aklan. Hi kay Chris Alcantara. Shout out po sa lahat ng mga taga Leyte, lalo na po kay Alicia Arizo. Hi kay Glenda Gilyado from Malaysia. Kaiser Anthony from Rosal, Kalinga. Hi kay Sia Clay Bation. Pinabati ko po ng happy birthday si Edwin, na asawa ni Aiko Villesa, at sa mga tropa natin dyan. Shout out din kina Kyle and Kylie. Shout out po kina Hamida, Joanne, Tess, Lori, Shane, lalong-lalo na po kay Ami Yong. Hi po sa inyong lahat dyan sa Malaysia. Hi po kay Corazon Ingay, Josefina Coracha from Macau, Keija from Saudi Arabia. Shout out kina Paralu, Ina at Richard. Hi kay Ernel Rivera from Caloocan. Hi po kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Shout out po sa Jandayan family from Bohol and Cavite. Elizabeth Maramot from Bawan, Batangas. Hi kay Maria Lee Nakagawa from Japan. Hi kay Marisa Villanueva from Italy. Jocelyn Nazareno from Riyadh. Fedila Peligro from Cavite. Hi kay Maricel Ren from Laguna. Hi kay Henry Pamatian from Guam. Candida De Balcus from Panglao, Bohol. Hi po kay Roselda Paanyo. Salamat po sa pag-subscribe. Shout out sa Parago Tumawini, Isabela at kay Edward Palabay, San Pedro, Alicia. Sandra Padura from Morong, Rizal. Padura family from Negros Oriental and Balayo family from Iloilo. Hi po sa inyo. Hi kay Adela Asilo from Jerusalem. Maagnes Tagana from Samar. Kenny Coolest. LV Dipalan from Daran, Saudi Arabia. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po tayo makakalimut na magdasal. God bless po sa inyong lahat. Mama,